8 financial mistakes of Pinoy. Una is we have no written goals. Bahala na. Hindi natin sinusulat yung mga goals natin at wala rin tayong plano. And pangalawa, we have no guidance. Ako mismo, accountant, pero hindi ko alam kung paano mag-manage ng aking finances. Pangatlo, we spend too much. Marami sa atin ang hindi nagbabudget. Pang-apat, underestimating taxes. Diisip lang natin yung sweldo natin. Hindi natin nakukonsider na ang dami nating kaltas, may mga taxes tayo, including VAT. And panglima, forgetting about inflation. Dapat i-consider natin yung bilis ng pagtaas ng ating mga bilihin. And pang-anim, we save too little. Ang liit lang ng iniipon natin o kaya naman nakaipon pero kinukuha din agad. Pang-pito, Social Security will take care of us. Marami ang nakaka-receive ng kanilang pensyon, 2,000 to 3,000 per month lang. Kasya ba to pag tayo ang nag-retire? And pang-walo, procrastination. Lagi tayo nagde-delay, hindi tayo nag-iipon. At may sample nga tayo dito. Kung ikaw ay nag-start at the age of 25, target mong magkaroon ka ng 5 million retirement fund at the age of 60, ikaw ay mag-iipon lang ng 1,537 per month. Pero kapag ang target mo naman makaipon din ng 5 million, nag-start ka, nag-delay ka, at the age of 50 pa, kailangan mag-ipon ka ng 26,145 per month. Ang laki ng kailangan nating ipunin. Again, kailangan i-correct lang natin itong mga mali na to. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano.